Magandang hapon, umabot na sa 5 ang patay at 18 ang sugatan sa bakbakan ng mga otoridad at kampo ng dating Vice Mayor ng Maimbong, Sulu. Mahigit 6,000 residente na nagsilikas dahil sa takot na madamay sa bakbakan. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Saan tayo? Dinig sa Maimbong, Sulu umaga kahapon ang sunod-sunod na pagsabog at barilan. Sumiklab ang sagupaan sa tangkang pag-aresto sa dating Vice Mayor at umano'y opisyal ng Moro National Liberation Front na si Pando Mudyasan. Ayon sa pulisya, wanted siya sa kasong murder at may search warrant dahil sa mga umano'y iligal na armas. Sabi ng Maimbong Pulis, kasali rin sa pamamaril si Mudyasan. As of 5:30 kahapon, natapos na rin yung firefight at ito na rin, nag-pull out na rin yung operating units natin. Ayon sa pulisya, sa panig ng gobyerno, isang pulis ang patay at 12 sundalo't pulis ang sugatan. Sa panig ni Mudyasan, 4 ang patay at 4 ang sugatan. Hindi pa malinaw kung ano ang sinapit ni Mudyasan. May 2 sibilyan din umanong sugatan. Ayon sa Western Mindanao Command, may mga nasunog na establishmento at natagpo ang mga armas sa kampo ni Mudyasan. Mahigit 6,000 individual mula sa 3 barangay na apektado ng bakbakan ang nasa evacuation centers pa habang patuloy ang clearing operations. Marami nagtakbo. Para matanda, bata. Nagtakbo lang kami kasi hindi na mo alam kung mag-ano. Ang mga tao doon sa palengke pinagtamaan na ng bala. Kaya pinaalis na kami ng barangay. Immediately, nag-provide agad kami sa kanila ng mga hot meal, ng mga pagkain at saka yung comfort nila dito sa evacuation center kasi Mahigpit ang seguridad sa Maimbong para sa pagtugis sa kampo ni Mudyasan. Para sa GMA Integrated News, Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras. Mahal pa rin ang bigas sa pamilihan at ayon sa isang grupo, posibleng magtuloy-tuloy ang taas presyo nito hanggang sa susunod na buwan. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, hindi na nakakabili ng stock ng bigas si Maria Santa Ana. Ang taas, grabe. Binabudget kung magkano pinagkakasya para magsapat sa buong isang araw. Sa Litex Market, nagmahal ang well-milled, premium at special rice kumpara noong nakaraang buwan. Ang broken o durog na klase ng bigas sa Kamuning Market, 10 piso ang itinaas. Ang well-milled rice mula 38 pesos to 46 pesos, ngayon 40 to 60 pesos na. Sabi naman nagtitinda, Mayo pa nagsimula ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Sabi nila ang presyo daw ng palay halos 25 per kilo na. Palay pa lang. May problem po ba sa supply ngayon? Wala naman, tuwing order ako may dumadating. Nakukuha lang namin dati ng mga 1,850. Ngayon tumaas po ng mga 1,950. 1,920, ganun. Yung isang kaba naman. Tumaas siya ng 70 to 80. Ganun po yung tinaas ng commercial. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, mataas ang presyo ng imported rice dahil mataas ang presyo sa world market. Umabot na rin daw sa 25 pesos per kilo ang palay, kaya pataas ang presyo ng local rice. Yung benta ng Vietnam, Thailand, and Pakistan, mataas din yung presyo ng world market price. Sa ngayon, itong mga harvest kasi is yung harvest ng December, January planting season. Agawan na lang yung stocks na binibilihan sa mga places. So, kaya tumaas ang presyo. Dagdag ng SINAG, posibleng pumantay ang presyo ng local rice sa imported rice na 42 pesos. Inaasahan daw nila na tataas ulit ang presyo ng bigas ngayong linggo at sa kalagitnaan ng Hulyo. Bababa naman daw sa bare months na panahon ng anihan ng mga tinatanim ngayong Hunyo. Para mapababa ang presyo ng bigas, mungkahi ng SINAG, tulungan ng gobyerno ang mga local rice farmers. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Hindi na nakawala pa ang lalaking ito matapos maabutan ng mga pulis sa C5 Fort Bonifacio pasado alas 9 kagabi. Nagtangkang tumakas si John Briggs Quijada na suspect sa pag-hold up sa isang ginang. Kwento ng biktima, pauwi na siya ng hold up ni Quijada at kasama nitong angkas sa motorsiklo. Nakuha ang bag ng biktima na may pera at cellphone. Papunta po ako ng sakayan, sir, sa jeep.
Tapos po, bigla pong huminto yung motor po. Tapos nanutuka po ako ng baril po. Tapos sumisigay po ako, humingi ng tulong. Sobrang kong takot po. Tama naman, nandun yung tropa, yung kasama natin. Hinabol nila ngayon, natumba yung yung suspect, yung naipit yung isa. Kaya hindi siya nakatakbo. Nakatakas ang kasamahan ni Quijada na si alias Mark na ayon sa Fort Bonifacio Police ay nakasuot ng delivery rider uniform. Umamin sa pang-hold up si Quijada. Totoo po yun. Dala lang po ng pangangailangan. Na-recover kay Quijada ang ninakaw na bag at baril na ginamit sa pang-hold up. Sa record ng pulisya, dati nang may kaso si Quijada kaugnay sa illegal na droga at kalalaya lang nitong Enero. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nagpanik daw ang ilang Pinoy sa Russia dahil sa rebelyon ng Wagner Militia Group. Sa ngayon, umatras na ang grupo sa planong lusubin ng Moscow at ang leader nito, dediretsyong Belarus. Nakatutok si Mav Gonzalez. Naghiyawan ang mga residente ng Rostov-on-Don sa Russia nang mag-alisan ang mga tangke at armadong miyembro ng Wagner Militia Group. Nakita ring umalis ang leader ng grupo na si Yevgeny Prigozhin. Kahapon, nagbanta siya laban sa militar ng Russia at susugod daw sa kabisera ng Moscow dahil pinabayaan umano sila ng mga sundalo sa bakbakan sa Bakhmut, Ukraine at pinatay pa raw ang kanyang mga tauhan. Ang Wagner ay tinuturing na paramilitary na naging kasangga ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Pero ayon sa tagapagsalita ng Kremlin, namagitan ang Pangulo ng Belarus na kaalyado rin ng Russia para maiwasan daw ang pagdanak ng dugo. Inatras ng Wagner ang pag-abante sa Moscow at si Prigozhin pumayag na dumiretsyong Belarus. Hindi na rin kakasuhan o paparusahan ng Russia ang Wagner, taliwas sa babala ni Russian President Vladimir Putin na mananagot ang mga nagrebelyon. Tingin ng ilang international experts dahil sa nangyari, tila humina ang strongman image ni Putin. Sabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, patunay ang insidente na wala ng kontrol sa kahit ano ang Russian leaders. Kuwento ng OFW sa Moscow na si Cecil, ligtas sila ng mga kakilala niya pero may ilang nagpanik. Yung pong mga ibang friends ko talagang nagpapanik. They were going to north. Tapos talagang yung karamihan nagpanic buying around Kremlin, the Red Square. So talagang red alert po sila, may mga barricades, tapos sarado yung mga ibang daan, ibang metro lines. Pero wala naman po, seems peaceful. Ayon sa ating embahada roon, ligtas naman ang mga Pinoy sa Russia. Kabilang ang 11 OFW sa Rostov-on-Don na malapit lang sa Ukraine. Nakikipag-ugnayan raw sila sa nasa 10,000 Pilipino sa Russia. Umiwas sa mga manataong lugar. Hindi natin masasabi kung magkakaroon ng similar na mutiny or kaganapan against the government. But we are not taking any sides. The President has said that we are neutral. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Susunod, baradong kanal sinisisi sa nilulumot at takaw disgrasyang kalsada. At concerts mula kay Bruno Mars hanggang sa K-pop stars. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.